Okay, so, pagpasensya mo na yung napakaganda kong drawing, tapos tinan mo, nagtayo yung ballpen. Anyways, ang tinatanong dito ay, determine the total reactions at A and B. So, ito si A, ito si B. Yes? So, first off, mukha siyang komplikado pero pasisimplihin natin yan para madali natin masasagutan. So, focus muna tayo dito sa part na to. Kasi yan yung may given na value kung ano yung weight nan. Or rather mass kasi kilogram. Pero, so, drawing ko muna yan para malinaw. Ayan. Ito si mass 2 which is 225 kilograms. May pa ganyan. Yung ito si pulley. Tapos nandito naman si mass 1 which is 75 kilograms. So, kung mapapansin mo, ito ay parehas yan mahatak pababa, di ba? So, andito, imagine mo, andyan si 225 kilograms. Tapos meron din ditong 75 kilograms. So, Ralph, paano natin mapapasimplify yan? Magkakat tayo dito sa mas mabigat. Reason being, well, kung mapapansin mo, pababa to, pero humahatak yan pa ganun. Yung hinahatak niya, di ba? Kasi tali yan eh. So, meaning to say, pag ganun, yung force niya, magiging pataas na yung 75 kilograms. Okay? So, hinihila. Yung summation of forces lang tayo. So, summation of forces sa vertical. Sabihin natin upwards positive, why not? So, meron tayong positive 75 minus 225 equals sa negative 150 kilograms. Simply, 150 kilograms pababa kasi negative nga. And remember, hindi tayo nagamit ng kilograms kapag forces ang gamit natin. Itatimes natin siya sa 9.81 para maging newtons. No? So, 150 times 9.81 is going to be equal sa calculator natin. Ayan. 1,471.5 newtons. So, meron tayong isang force dito. Which is, copy ko lang. Ayan. And dito, pin yan. Ibig sabihin, meron tayong vertical, meron din tayong pa horizontal. So, assume natin na pa ganyan. Pangalanan natin as RAY. Tsaka si RAX. Basta R yan. Tapos, oh no, wait lang. Sorry, binagsak ni Kimchi yung basurahan. Anyways, okay. Dito na tayo kay tension B. So, meron tayong pa ganun na force. Tension yan. So, hihila yan pataas pa ganun. Okay? So, pa ganun ang force natin. Tapos, meron tayong right triangle na gamitin ko ng ibang kulay para distinct. Yan. 1, 2. Okay? Tapos, kung maalala mo, mahalaga yung paghahanap ng hypotenuse dyan. So, Pythagorean theorem lang naman. Yan ay magiging square root ng 2 squared plus 1 squared square root of 5. So, yan. Square root of 5 yung hypotenuse natin. Pangalanan natin TB. Tuberculosis. Ayan. Tapos, sulat ko lang din yung distance. 520 millimeters. Tsaka 480 millimeters. Ayan. Tapos, moment tayo para ma-determine natin yung values nila. Usually, pag magmo-moment, sa pin ka na lang mag-moment para ma-cancel out yung RAX, RAY. TB na lang yung matitira. Okay? So, summation moment at A is equal to 0. Lagi tayong clockwise positive.
Simula tayo dito. So, moment tayo sa A, may tumatamang force dito, gumaganan yan. So, clockwise, meaning to say, positive yan. So, 1,471.5 times yung distance, which is 520. Titingnan naman natin yung sa TB. Consider natin yung vertical component niya, magiging ganyan. Kasi pwede natin sirain yan ito vertical tsaka horizontal component, di ba? Imagine na lang, ito na lang muna. So, vertical, pag ganun, pataas, nagiging counterclockwise siya. Meaning to say, negative yan. Negative TB. And as a review lang, pag gagamit tayo ng right triangle na ganyan, ita-times natin sa, let's say, vertical lang hinahanap. Itong, ano ang value ng vertical natin? 2. So, lagyan natin si 2 over yung hypotenuse natin na square root of 5. Ayan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. May moment arm pa tayo. Huwag mong kakalimutan yan. So, 520 plus 480, yan ay magiging 1,000 millimeters. So, wala nang ibang forces kasi cancelled out na si RAX, si RAY. Ngayon, paano si horizontal component ng TB? Wala na yan kasi kung mag-moment tayo sa A, ayan o, dire-diretso andito. Kapantay niya si horizontal component ng tension B. So, hindi na natin siya i-include. Okay, kasi paano iikot yan? Pag ganun, ikot ba yun? Anyways, yun na yun. Is equal to 0. Shift solve natin para mahanap yung value ng tension B. Okay. Yan. Meron tayong tension B is equal to 855.4972 newtons. So, yun yung reaction kay B. Hindi yun ang hinahanap. So, may isang tayong sagot. Ngayon, ang nawawala na lang ay si RAX tsaka RAY. Ang gagawin na lang natin dyan ay summation of forces. Summation of forces. Simulan natin sa vertical. Sige. So, meron tayong RAY. RAY minus ito, kasi pababa yan, minus 1,471.5. Ngayon, si tension B, consider natin yung horizontal component niya, which is pataas. So, positive TB. Tapos, tulad nga nasabi ko kanina, pag may right triangle, consider natin yung length nitong vertical component. Basta yan, yung vertical ng right triangle natin, which is 2. Okay? Magiging 2 over square root of 5. Kimchi, ikaw magulo. 2 over root 5. Yan. Yun lang naman yung mga vertical components natin para dyan. So, ito, at saka ito. Shift solve natin si tension B. Ay, hindi. Meron na tayong tension B, which is ito. Ang unknown na lang pala natin is RAY. So, hindi mo na kailangan i-rewrite to, pero nire-rewrite ko para malinaw. Value ng tension B ay 855.4972. Yan. Shift solve natin. RAY is equal to 706.32 newtons. Yan na ba yung sagot? So, hindi pa. Kasi total reactions ang hinahanap natin. Meaning to say, meron tayong vertical component ng RA. May horizontal component din ng RA. Pag ano natin yan, pagsasamahin natin yung dalawa para maging RA na lang siya. Kasi meron tayong formula. Pythagorean lang naman yan.
And RA is equal to RA squared plus RAX. Mamaya magagamit natin. Anyways, hanapin natin si RAX para dito sa formula na yan. So, ano lang naman yan. Summation of forces, horizontal pala, sorry. Yan. Yan. Meron tayong RAX going to the right. Assumption pa lang naman yan. So lagay natin RAX plus tension B, itong horizontal component, which is ang length naman ng triangle natin sa horizontal is 1. So magiging times natin yung tension B sa 1 over square root of 5. So plus tension B times 1 over square root of 5. So meron, as I said earlier, meron tayong value ng tension B. So rewrite ko lang. Yan. Tapos shift solve natin si RAX. Ayan. Lumabas sa calculator ay RAX is equal to negative 382.59 newtons. So, negative, meaning to say, mali ang assumption natin na going to the right yan. Dapat pala yan ay going to the left. And kung mapapansin mo naman, dito sa tension B natin, papunta doon, going to the right yung direction niya. Meaning to say, dapat may kokontra dyan. May going to the left. So, mali pala yung assumption natin ng una na to the right yung RAX. Dapat to the left talaga. Pero, in the end, okay lang na mali ang assumption mo kasi tinatama na tayo ng equation natin. So, RAX is magiging 382.59 newtons going to the left. Ayan. So, pagsasamahin na natin ngayon yung RAX tsaka RAY using yung sinabi ko kaninang Pythagorean theorem para kay RA. So, RA is equal to square root of RAY squared plus RAX squared. Okay lang naman if magkakabaliktad yan. Nauna si RAX squared bago kay RAY squared. Bala ka sa buhay mo. So, RA is equal to 706.32 squared plus negative 382.59 squared. Okay lang naman if wala yung negative sign dyan. Pero, yeah. Square root ng 706.32 squared plus negative 382.59 squared. So, huwag makakalimutan yung parenthesis dyan sa negative sign. Magiging sagot natin. RA is equal to 803.2827 newtons. And yan ay sagot natin. Meron tayong reaction sa A. Meron tayong reaction sa B. Yan na, may score ko na. Yay!